Kawhi Leonard sa Warriors, malabo nang mangyari. Katapusan na nga ba ng Warriors pag nawala si Kerr at Draymond Green may matapang na pahayag? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kung fan ka ng Warriors, hindi pwedeng hindi mo ito malaman. Tara himayin natin isa-isa. Sa totoo lang, hindi naman bagong idea ang Kawhi to Warriors. Imagine mo to, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Draymond Green, automatic championship contender agad. Kaya maraming fans ang umasa. Paano kung makuha natin si Kawhi? Pero dito nagbago ang lahat. Kahit may usap-usapan na dati, hindi talaga pumayag ang Clippers. At hindi lang simpleng ayaw, pinili nilang ipaglaban si Kawhi bilang franchise player. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi hawak ng Warriors ang sitwasyon. Tatlong bagay ang kailangan para mangyari ang trade. 1. Pumayag ang Clippers. 2. Available si Kawhi. 3. May leverage ang Warriors. Lahat yan, wala. At ang pinakamalaking dahilan, ayaw ng Clippers owner na i-let go si Kawhi. Kahit pa may injury concerns, kahit pa inconsistent ang team, para sa kanila, si Kawhi ay kanilang best chance to win. Kaya ang resulta, sarado ang pinto, hindi lang temporarily, kundi halos permanently. Ngayon, ito ang mas malaking problema. Hindi lang si Kawhi ang issue. Isa siya sa last options ng Warriors para sa superstar upgrade. At ngayon, hindi nila nakuha si Kawhi. Ibang stars, mahirap kunin. Limitado ang assets nila. So ang tanong, saan napupunta ang Warriors? Dahil habang tumatagal, tumatanda si Steph Curry, lumiliit ang championship window. At kung wala silang makuhang star, mauuwi sila sa pagiging playoff team lang, hindi championship contender. Ito ang ayaw tanggapin ng karamihan. Hindi sapat ang nostalgia, hindi sapat ang core ng dynasty. Kailangan mo ng bagong superstar. At kung bawat target ay nawawala, Kawhi, wala ibang stars, malabo, unti-unting nauubos ang pag-asa. At ang tanong ngayon ng Dub Nation, may last run pa ba talaga? At ngayon, alam nyo ba na sa kabila ng struggles ng Golden State Warriors, may isang player na naniniwala na sila pa rin ang pinakamagandang organization sa buong NBA? At hindi ito basta-basta opinion lang, galing ito mismo kay Draymond Green. Pero teka, totoo ba to? O denial na lang ba ito ng isang veterano? Ayon kay Draymond Green, kahit hindi na dominant ang Warriors ngayon, sila pa rin ang best organization sa NBA. Hindi dahil sa standings, hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa culture, leadership, winning system. Para sa kanya, ang Warriors ay hindi lang team, isa itong standard ng excellence. At kung iisipin mo, may point siya. Bakit may katotohanan? Balikan natin, ito ang team na pinangunahan ni na Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond mismo na nagdala ng multiple championships sa NBA. Sa ilalim ng coach na si Steve Kerr, nabuo ang isa sa pinaka-dominant dynasty sa modern era. Ibig sabihin, hindi aksidente ang success nila. Hindi swerte lang, system talaga. At hanggang ngayon, nandun pa rin ang foundation na yon. Pero hindi pwedeng puro nostalgia lang kasi ang totoo, hindi na sila title contenders ngayon. May roster issues, tumatanda na ang core players. At sa Western Conference ngayon, grabe ang competition. Teams like young and athletic. Mas mabilis, mas consistent. Kaya kahit gaano kaganda ang organization, kung kulang sa talent o chemistry, mahihirapan ka pa rin manalo. So ngayon ang tanong, ang sinasabi ba ni Draymond ay confidence ng isang champion o denial ng isang team na ayaw tanggapin ang katotohanan? Pwede kasing dalawa. Kasi bilang competitor, natural lang na maniwala ka sa team mo. Pero bilang fan, kailangan mong makita ang reality. Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa Warriors. Ito ay tungkol sa isang bagay, legacy. Kapag nasanay ka sa panalo, mahirap tanggapin ang pagbabago. At minsan, kahit bumababa ka na, pinipili mong maniwala na kaya mo pa ring bumalik. At siguro, yun ang gustong sabihin ni Draymond. Hindi pa tapos ang Warriors. Hindi pa tapos ang kwento nila. Pero ang tanong, handa ba silang magbago para magsimula ulit? O kakapit sila sa nakaraan hanggang tuluyang mawala? Kung fan ka ng Warriors, sabihin mo sa comments, Warriors pa rin ba ang best organization? O kailangan na nilang mag-rebuild? At alam nyo ba, isang desisyon lang, pwedeng magbago ang buong kinabukasan ng Golden State Warriors? Papalitan si Steve Kerr, mukhang simpleng coaching change lang, pero ang totoo, ito na ang posibleng simula ng wakas ng dynasty. Si Steve Kerr ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng Warriors dynasty. Kasama si Stephen Curry, binago niya ang laro ng basketball mula sa ball movement, spacing, hanggang sa three-point revolution. Pero ngayon,
tumatanda na ang core players. Hindi na consistent ang panalo. At dumarami na ang tanong, panahon na ba para magbago? At kapag si Kerr ang nawala, hindi lang coach ang mawawala, kundi ang sistema na nagdala ng championships. Ito ang hindi agad napapansin ng marami. Kapag nagpalit ka ng coach, nagpapalit ka rin ng identity ng team. Kung kukuha sila ng young coach, mas focus sa development. Bibigyan ng chance ang young core. Possible rebuild. Veteran coach. Push pa rin sa championship. Build around Curry. Win now mode. Kaya ang tanong, anong direction ang pipiliin ng Warriors? Option 1, win now. Habang elite pa si Stephen Curry, i-maximize ang natitirang years niya. Panatilihin sina Draymond Green at ibang vets. Humanap ng konting adjustments lang. Goal, isa pang championship run. Option 2, full rebuild. Ito ang mas masakit na option. Bitawan ng ibang veterans. I-focus ang young players. Mag-start ulit from scratch. Goal, future success, hindi immediate. At dito pumapasok ang malaking tanong. Handa ka bang makita ang Warriors na hindi na contender? Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Hindi na pareho ang Warriors ngayon. Mas malakas na ang ibang teams. At ang dynasty, may hangganan talaga. Pero, hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento. Minsan, kailangan mong bumitaw para makapagsimula ulit. Sa lahat ng Warriors fans na naranasan ang saya ng championships, na nakita ang magic ni Curry, na naniwala sa sistemang binuo ni Kerr, ito na siguro ang pinakamahirap tanggapin. Hindi habang buhay ang dominance. Pero tandaan mo, ang tunay na fan, hindi lang sumusuporta kapag panalo, nandiyan ka rin kahit nagbabago na ang lahat. Kaya kahit rebuild man to or last push for glory, isang bagay ang sigurado, ang Warriors, mananatiling Warriors. Ikaw, anong tingin mo? Tapos na ba ang chance ng Warriors? O may milagro pa? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong content, like, subscribe, at samahan mo ako sa susunod na video. Peace out!